may kaakibat na pondo na kailangan. Ang tanong, kung babawasan natin ang kinikita ng gobyerno, paano natin pupunan yung mga bagay na dapat nating ibigay sa government? We cannot just think about the crisis in terms of providing subsidies lamang sa mga sa mga let's say PUV drivers, dun sa mga syempre yung mga poorest of the poor na households, kunyari yung mga beneficiaries ng 4-piece, siguro pwedeng madagdagan yung pwedeng madagdagan kung kinakailangan para lang they can get by kasi naturally tataas lahat ng lahat ng presyo ng pagkain. Pero paano yung response pagdating dun sa, for example, things like repatriation, ilang libong OFWs, lahat yan puuwi ng Pilipinas, walang trabaho. Paano natin sila bibigyan ng livelihood? Hindi mo naman pwedeng sabihin, ito lang sektor na to ng lipunan yung tutugunan ng pangangailangan ng ng gobyerno. Paano yung agriculture sector? Paano yung mga mangingisda at magsasaka? Yung mga mangingisda at mga magsasaka, kailangan din nila lang tulong kasi hindi lang naman oil crisis, 'di ba? The oil crisis is worsening, it's becoming a food security crisis na rin kasi 'di ba? Kailangan mo ng oil para mag-manufacture ng fertilizer, and yung fertilizer hindi makadaan sa Strait of Hormuz, o di wala, tataas rin ang presyo. Kailangan ng mga sektor na yon. So, kung ang pagbabatayan natin, titingnan natin yung macro fiscal policy na tinatawag natin, mahirap mag-rely sa isang very specific policy recommendation like suspending the excise tax and the VAT for others, na hindi natin tinitingnan gaano kalaki yung pondo na kailangan ng gobyerno para respondihan yung krisis. Kasi yung ibang bansa, nagsisimula na sila mag-consolidate ng efforts nila, naghahanda na sila, nag-mobilize na sila, paano nila tutugunan yung pangangailangan ng iba't ibang sektor ng kanilang lipunan. Pero tayo, nandun, hindi ko alam. nandun pa lang, nandun,